what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. So welcome back dito sa ating channel at ito pumulihan yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. At ngayon igagawa tayo ng isang reaction video at ating pag-uusapan noong video galing sa channel ni PH TV. Alright, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, no, Chinese Admiral nagyabang. Chinese Maritime Militia lang umano ang tatalo sa Philippine Coast Guard. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano na isang Chinese Admiral na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ang PCG na kumprontahin ang malalaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Qiping na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Ito mga babayan, ako sasang-ayon ako doon, no, sa sinabi na kung saan hindi kaya ng mga barko, no, ng Philippine Coast Guard yung barko na malalaki ng Chinese Maritime Militia. Malalaki yung mga barko nila pero kung pag-uusapan natin yung puso, no, ng mga Pilipino, no, na mga Coast Guard natin, no, yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard, wala pong sinabi yung mga Chinese na yan, no. Iba po, no, ang tapang ng mga Pilipino at subok na po natin yan sa kahit anong digmaan man na harapin nila. Talagang makikita natin kung gaano katapang, kadiskarte, kagagaling, no, ang mga tropa natin, no, ng mga Philippine Coast Guard, no. Magagaling po yung mga yan, no, di ba mga kababayan? Yung mga Chinese sa Chekwa na yan, mga walang sinabi po yan mga kababayan, di ba? Pero kung mga Pilipino, no, kung sa tao-tao lang ang pag-uusapan, kahit mga karatista pa yan, na hindi uubra yan sa mga Pilipino, no, sa mga tropa natin, sa Philippine Coast Guard, no. Kung sa puso lang ang pag-uusapan, walang sinabi ang mga yan. Diba? So tuloy natin. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang mga PCG vessel na nakadeploy sa South China Sea. Totoo naman yun, aminin natin. Aminado tayo ron. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinasabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisisihan umano ito ng komunistang bansa. Yun lang, dun sila madadalo. Hindi pa po natin pinag-uusapan kanina dito mga kababayan, no, yung pagsali, no, ng mga tropa, no, mga kaalyado ng Pilipinas, di ba? Hindi lang naman Amerika, nandiyan yung Japan, nandiyan yung Taiwan, no, nandiyan yung South Korea, Australia, Canada at iba't ibang bansa pa, no, na sumusuporta o mga kaalyado ng Pilipinas, di ba? Pero kung face to face talaga, walang sinabi, no, yung Philippine Coast Guard. Pero no, sa dami ng kaalyado at kakampi, no, ng Pilipinas, talaga naman madudurog tong mga to. Tuloy natin. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na naidokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela ng kanilang nabilang at na-detect na mga Chinese vessel sa ginawa nitong resupply mission ay 16 na maritime militia vessel
12 Chinese militia vessel, 5 China Coast Guard vessel, at 5 People's Liberation Army Navy vessel. Dami Sa kabuuan, masasabi nila na mayroong 38 Chinese vessel ang nandoon sa paligid ng Ayungin Shoal, partikular na noong nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit nilinaw ni Tariela na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga PCG vessel. Sinabi niya na batay sa kang ibinigay na presentasyon, mayroon lamang 6 na Chinese Maritime Militia vessel at 5 Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Ito anya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Shoal, na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa naging 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit binigyang diin ni Tariela na matagumpay pa ring nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia, at idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personnel ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng dating presidente ng China na mataas ang posibilidad na mahahaling tulad ang kanilang bansa sa Russia kapag pinilit ni Xi Jinping na makipaggera sa Pilipinas. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na hindi umano malayong mangyari sa China ang kinakaharap na problema ngayon ng Russia kapag pinilit ni President Xi Jinping na galawin ang kaalyado na Estados Unidos sa Indo-Pacific. Pinayuhan umano ni Hu Jintao si President Xi Jinping sa isang closed-door meeting ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party na huwag nitong galawin ang Pilipinas pati na ang Taiwan dahil sigurado umanong hindi ito palalampasin ng Estados Unidos. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nababahala at kinakabahan ang dating Chinese President dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa West Philippine Sea na posible umanong humantong sa isang malaking gulo. Iniulat ito matapos nangako ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito pababayaan ang Ayungin Shoal at ipagpapatuloy ang mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng pagiging agresibo ngayon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Binigyang din ito ni National Security Advisor Eduardo Año noong manakarang araw sa isang debate sa plenaryo ng Senado tungkol sa panukalang budget ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Inakusahan kamakailan ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard vessel ng paggamit at pagbomba ng water cannon sa isang Philippine vessel na nagsagawa ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF West Philippine Sea ng CCG at Chinese Maritime Militia ay agresibong hinaras at hinarang ang isang Philippine vessel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mapanganib na maneuver sa pagtatangka nito na hadlangan ang ginawang resupply mission ng AFP. Sinabi ng task force ng Philippine Embassy sa Beijing ay agad na nagsampa ng diplomatic protest sa Chinese Foreign Ministry dahil sa insidente, at sinabi ni Anyo na hindi sila matatakot sa mga iligal na aksyon ng CCG. Sisiguraduhin din nila ng rotation and resupply mission ay palaging magtatagumpay. Sinabi rin ni Anyo na mandato ng gobyerno
na protektahan ang BRP Sierra Madre na kung saan ay nakaground sa Ayungin Shoal para magsilbing isang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea at binigyang diin rin niya na ang lugar ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Alright, so yan mga babayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo, no? Dito sa mga balita na to mga babayan, i-comment down ninyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Mal.